Mapagpalang araw po mga kapatid, ang inyo pong abang lingkod, Pastor EJ, at nasa devotion number 52 po tayo ngayon. Sa aklat pa rin po ito ni Pastor Rick Warren Open Doors, at ang title po nating devotion ay What Does God Say to Lonely People? Isaiah 53 verse 3, He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised, and we held him in low esteem. Sa Tagalog po, sa Isaiah, Kabanata 53, talata 3, sa Magandang Balita, Biblia, inamak siya ng mga tao at itinakwil, nagdana siya ng hapdi at hirap, wala man lamang pumansin sa kanya, binaliwala natin siya na parang walang kabuluhan. So sa Old Testament po ito yung propesiya po sa ating Panginoong Hesus kung ano yung maranasan ng ating Panginoon. At ito pong aklat ng Isaiah, ito rin po yung binabasa ni Jesus dun sa temple ng panahon nila. Kaya alam po ng Panginoon kung kanyang mararanasan, magiging man of suffering siya. Pagpalain po tayo ng salita ng Diyos. Kaya ito pong karanasan ng ating Panginoon ay hindi po ito iba sa atin, dahil naranasan din po natin yung pangungulila. Nung bata po ako, naalala ko noon yung auntie ko biniro ako sa palengke ng Kabanatuan. Iniwanan ako doon siguro mga 3 years old pa lang po ako, 2 years old o 3. At saglit siyang umalis, siguro mga 2 minuto lang. Iniwan ako doon sa tindera, ewan ko kung kilala niya o hindi. Pero mangiyak-ngiyak po ako noon dahil naranasan ko yung pangungulila at nandun ako sa unfamiliar territory sa palengke ng Kabanatuan, at bumalik din naman siya bago ko umiyak ng tuluyan. Kaya sa isang bata, mahirap yung nangungulila o lonely o nalulumbay. Sa isa namang adult ay ito po ay nararanasan din, lalo na kung talagang iniwan o naiwan, sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, o kaya nagkaroon ng problema sa relationship. Hanggang ngayon di nagpapansinan at nag-iisa na lang. Meron po mga ganyan na mga kala nyo walang pamilya yung taong grasa, nung pala pinabayaan lang siya. At nagkaroon na ng problema sa pag-iisip dahil nalipasan ng gutom. Ito pong mga problema natin bilang tao ay naranasan lahat ng Panginoon, at higit pa dahil yung pong ginawa ng Panginoong Hesus ay sa krus ay lahat po ng kalungkutan ng tao kinuha niya. Hindi lang yung kabayaran po ng kasalanan, kundi lahat ng issue na emosyonal, spiritual, physical, naranasan po ng lahat ng Diyos. Kaya tinawag po siya ng man of sufferings, kasi hindi lang naman ang suffering sa ating physical, kundi minsan mahirap pa nga yung emosyonal kasi yung emosyon mahirap pagalingin po minsan kaysa sa sugat na natatamo natin sa ating flesh, sa ating laman. Kaya ito pong bagay na ito ay ginawa ng Panginoon, tinawag siya na man of suffering, at eventually nangyari nga po itong hula ni Isaiah, dahil alam naman po natin 2,000 years ago ay nagdanas ang ating Panginoong Hesus ng matinding pasakit. Iniwan din siya ng mga disciple niya, yung mga kaibigan niya, yung mga tao na pinakain niya, yung mga lahat ng kanyang ginawa ng kabutihan. Kaya kung tayo po ay nararanasan din natin to, gumawa tayo ng mabuti pero in the end ay iniwan din po tayo sa ere, ay alam po ng Panginoon yan. Kaya doon sa Garden of Gethsemane, ibinuhos po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang emosyon. Talagang sabi po sa Bible parang lumuha siya ng dugo, at nagpuyat siya sa pananalangin. At ang sabi niya nga po sa prayer niya kung maaari, Abba, o Father in Heaven, yun yung Abba po. Sweetest word of endearment that you can address to God is Abba. Sabi ni Jesus, tanggalin mo sa akin tong paghihirap nito, pero let your will be done, sabi ng Panginoon.
Kasi alam niya kinabukasan ay yun na po yung sentence na ibibigay sa kanya. Yung mag-aalay siya ng buhay para sa lahat ng kasalanan ng sanlibutan ng mga tao. At matindi po yun dahil tatanggapin po ng Diyos yung bagay na hindi naman talaga para sa kanya, kundi talagang kusa niya pong ibinigay yung kanyang buhay. He was not killed actually, he was not murdered. Jesus freely laid down his life for us. Kasi kung hindi malayang pinili ng Panginoon, di naman pwede mangyari. Kaya ayon lamang sa kapahintulutan po ng Diyos yung mga bagay na nangyayari rin sa ating buhay. Kaya ayon rin sa kanyang kapahintulutan at pinili niya po itong malaya dahil wala po kasing magiging tagapagligtas sa tao kundi yung ating Panginoong Hesus. Hindi po tayo maililigtas ng ating pagiging mabuting tao, ng ating reliyon, ng ating mga mabubuting gawa. Wala pong silbi yung pagiging tagapagligtas ng Panginoon kundi siya ang ating tagapagligtas. Kaya pagdating po sa langit, hindi tatanungin yung mabubuting gawa natin, tatanungin lang kung papapasukin tayo sa langit kung tayo nagpaligtas sa tagapagligtas at walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Bonus lang po yung ating mabubuting gawa kasi po lahat ng tao naman mabubuting tao. Kahit may pinakamasamang tao, may kabutihan po yan sa mabubuti sa kanya, lalo na sa kanyang pamilya. Pero hindi po yan ang solusyon. Ang solusyon po ay ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, lalo na po sa ating pagiging lonely o pangungulila. Kaya nung naranasan po ito ng Panginoon, masasabi po natin ngayon na hindi na tayo pwedeng mag-isa. Sapagkat lahat po ng nananalig sa Panginoon, ang pangako niya po, hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Literally, pinabayaan po ng Diyos Ama, ang Diyos Anak, nung nandun siya sa krus. Kaya isa sa 7 last words ng ating Panginoon is, my God, why have you forsaken me? First time that Jesus mentioned or addressed his Abba Father, my God. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Dahil pinabayaan po talaga siya ng Diyos Ama. Kaya nga po nagdilim yung langit noon dahil hindi mataim po, hindi mati siguro ng Diyos Ama na makita yung kanyang anak na nakapako sa krus at nagsasaper. At ang dahilan po kung bakit pinabayaan ng Diyos Ama ang Diyos Anak, para kung sino man ang mananalig sa Diyos Anak ay kailanman di pababayaan ng ating Diyos. Nakipagpalit po ng pwesto sa atin ng ating Panginoon. Imbis na tayo yung parusahan, siya po yung pumalit sa ating pwesto. Kaya kung mananalig po tayo sa Kanya, ang pangako niya po kahit tayo ay mamatay at eventually lahat naman ng tao mamamatay, ay hindi na tayo makakaranas ng kamatayan. Kumbaga parang isang kisap mata na lang. Yun naman po yung ating kinatatakutan na mangulila tayo, na kapag iniwan tayo balang araw pumanaw, iniisip po natin mga bagay na yan sa ayaw man at sa gusto po natin. Kasi may wired po sa ating puso, sa ating isip na eternal po tayo, eternity. Ayaw nating mawala, ayaw nating mamatay, ayaw nating lumisan yung ating mga mahal sa buhay. Kaya nga umiiyak po tayo ng todo kapag talagang malapit sa atin yung pumanaw dahil ayaw natin na mawala. Kaya ang Panginoon po ang number 1 na pwedeng kumalinga po sa atin. Kaya meron tayong kapanatagan na kung dumating man ang panahon na iwan tayo ng ating mga mahal sa buhay, o tayo yung mauna o tayo mahuli, alin man sa dalawa, andun pa rin po ang Panginoon dahil nabuhay na po na muli si Jesus. Hindi po siya nanatiling patay, kaya meron po tayong Diyos na buhay na sinasamba at pinag-aaralan ngayon yung kanyang kabutihan sa ating buhay dahil ito po ang pangako ng Panginoon. Kaya kung yung loneliness po natin yung nagdudulot sa atin ng kalungkutan, hindi po tayo nag-iisa dyan. Dahil may mga kanta pa nga pong nabuo dahil dito sa pangungulila, yung Mr. Lonely, yung mga pamilya din po na nandun sa abroad na nakakaranas ng homesick, hindi po madali yun. Kaya andyan po ang ating Panginoon, yung pong salita niya, yung mga pangako niya, yan yung pwede pong maging kaaliwan ng ating pangungulila. Kasi ang Espiritu po ng Panginoon, hindi naman tayo literal po nag-iisa. Although physically talagang naranasan po natin yung pangungulila, pero ang totoo po niyan, kasama pa rin po natin ang Panginoon lalo na sa mga nananalig sa ating Panginoong Hesus. Kaya mahalaga po na
mag-aral po tayo ng salita ng Diyos, tumimo po sa ating puso yung mga pangako ng Panginoon, lalong higit sa panahon ng ating pangungulila. May time tayo lalo na magbulay sa salita ng Diyos. Ibuhos lahat natin sa panalangin yung ating emosyon sa ating Panginoon at ang Diyos na buhay, na makapangyarihan sa lahat ay nakikinig po sa atin, at siya yung nangako, ulitin ko po, siya yung nangako na hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen.